unang balita sa umagang ito. Sa opisyal na pagpasok ng rainy season, namumuong sama ng panahon sa Eastern Samar, isa ng ganap na bagyo at pinangalan ng Ambo. Ilang lugar sa Metro Manila binaha. Isang babae natagpuang patay sa Tulyahan River sa bahagi ng Caloocan. Mga humahabol sa pamimili ng mga gamit pang eskwela sa huling weekend bago ang school opening sa Lunes, inaasahang dadagsa sa Divisoria. Isang hinihinalang hold-upper patay matapos makipagbarilan sa gwardya ng isang online casino sa Meralco Avenue sa Pasig. Bata sa Tampakan, South Cotabato, sugatan matapos kagatin at kalmutin ng unggoy. 49 na kabataang babae, sugatan matapos magkagalo sa libreng concert ni Justin Bieber sa Norway. Huwag pahuli, tutok na sa unang balita. Ngayong unang araw ng buwan ng Hunyo, pumasok na po sa Philippine Area of Responsibility ang unang bagyo ngayong taon, ang bagyong Ambo. Para sa karagdagang detalye mula sa Pag-asa, may live report si Mav Gonzalez. Mav? Rhea, nananatili nga ang lakas nitong si Tropical Depression Ambo habang kumikilos ito sa direksyong Pahilagang Kanluran. Kanina bandang alas 4 ng madaling araw huling namataan itong si Ambo sa layong 260 kilometro sa Hilagang Kanluran nitong Borongan, Eastern Samar. Taglay nito ang lakas ng hangin aabot sa 55 kilometro kada oras. Kumikilos naman ito sa bilis na 17 kilometro kada oras sa direksyong Hilagang Kanluran. Sa ngayon, nakataas na nga ang Public Storm Warning Signal number 1 sa Catanduanes. At para sa dagdag na impormasyon ukol dito sa bagyong Ambo, makakausap natin ngayon si Mr. June Galang, weather forecaster ng Pag-asa. Sir June, ano po bang magiging lagay ng panahon natin ngayong weekend? Dito po sa Luzon, makakaranas po tayo madalas na maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, kasama na po ang Kabisayan at ang Mindanao. Tapos sir, inaasahan po ba nating magiging maulan sa opening po ng school natin sa Lunes? Paalala po natin sa opening ng klase sa Lunes na magiging maulan pa rin po dito sa Luzon at sa western section ng Visayas. Pero itong eastern section ng Visayas at Mindanao, medyo maganda na pong panahon. Sir, how about dito naman po sa Metro Manila? Dito po sa Metro Manila, pinapayuhan po natin yung mga kababayan natin na mag-aaral na magdala po ng mga panangga sa ulan sa araw po na Lunes. Maraming salamat po, Sir June. Rhea, yan muna ang latest na weather bulletin mula dito sa Pag-asa. Rhea? Alright, maraming salamat, Mav Gonzalez. Binaha ang ilang lugar sa Metro Manila sa opisyal na pagpasok ng rainy season kahapon. Pahirapan tuloy ang pagsakay ng ilang commuter sa Metro Manila. Narito ang report ni Rida Reyes. Malakas na ulang may kasamang pagkulog at bugso ng hangin ang naranasan sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Sa Espanya sa Maynila, mabilis na umakyat hanggang tuhod ang baha. Ang mga batang itutuloy, sinamantala ang pagkakataon para maligo sa ulan. Sa Quezon City, may ilang kalsada ang dinadaanan ng mga sasakyan dahil sa abot bewang na baha. Ang mga sasakyang ito, tumirik na. Lubog rin sa baha maging ang underpass na ito sa bahagi ng Pitwazon. Ang daloy tuloy ng traffic naging mabigat maghapon hanggang gabi kahit bahagyan ng tumila ang ulan. Maraming commuter din ang stranded dahil walang masakyan. Gutom na. Mainit na ulo? Oo, medyo irritable na kasi galing pa ng work, medyo pagod tapos yun, walang pagkain. Perwisyo talaga dapat, kanina pa ako nakauwi sa bahay kung walang baha po nangyari kanina. Walang masakyan ba? Wala pa rin na masakyan. Napansin ko kumain muna kayo. Sa sobrang gutom, malayo nilakad po namin eh. Para sa unang balita, Rida Reyes reporting. Isang babae ang natagpuang patay sa Tulyahan River sa bahagi ng Caloocan sa kasagsagan ng malakas na ulan. Narito ang report ni Ivan Mayrina. Nakagawian na ng mga residente sa gilid ng Tulyahan River sa Caloocan na mamulot ng plastik sa ilog pagkatapos ng ulan para mapagkakitaan. Pero alas 5 ng hapon, hindi lang plastik ang namataan nila, kundi isang animoy manikit. At nang lapitan, laking gulat nila dahil bangkay pala ito ng isang babae. Magana ba o mukhang kakalunod lang? Kakalunod lang ako. Kasi dumudugo pa eh. May sugat niya dito eh. Dito. Nakapulang t-shirt at checkered green shorts ang babae na hanggang balikat ang haba ng buhok. Hindi pa rin siya nakikilala. Dinala ang bangkay sa Funeraria Cruz sa Santa Cruz, Maynila. Ayon sa mga taga-punerarya, tinatayang nasa edad 20 o maaring mas bata pa ang babae.
Natuklasan ding meron siyang sugat sa noo at kaliwang sentido at mga galot sa iba't ibang bahagi ng katawan. Tingin ng mga residente ang mga sugat na ito ay dulot ng pagkakaanod ng biktima sa ilog pero hindi pa tiyak sa ngayon kung pagkalunod nga ang sanhi ng kanyang pagkamatay. Para sa Unang Balita, Ivan Mayrina reporting. Pag-apaw ng ilang ilog at baha rin ang idinulot ng mga pag-ulang naranasan sa ilang lugar sa Albay, North Cotabato at Maguindanao. Isang lalaki ang naiulat na namatay matapos matangay ng rumaragasang tubig sa ilog. Narito ang report. Sa huling araw ng Mayo, nakaranas ng matinding pag-ulan ang ilang lugar sa lalawigan ng Albay. Ilang minuto matapos mananghalian nang magsimulang umulan sa Legazpi City. Sa lakas ng ulan, pansamantalang nawalan ng kuryente. Binaha ang mabababang lugar pero agad din naman itong humupa. Dahil nariyan na ang unang bagyo sa bansa na si Ambo, todo alerto ngayon ang Albay Public Safety Emergency Management Office sa mga posibleng pagbaha at landslide sa probinsya. Ganito rin ang naranasan sa Kidapawan, North Cotabato kahapon. Masungit na panahon na hudyat ng pagsisimula ng tag-ulan. Binaha agad ang ilang kalsada dahil sa malakas na ulan. Madilim na kalangitan din ang bumalot sa Magpet, North Cotabato kung saan umapaw ang isang ilog. Isang lalaking 63 taong gulang ang naiulat na namatay matapos matangay ng rumaragasang tubig ng tangkang tawirin ang ilog. Nalubog naman sa baha ang ilang bukid sa ilang bayan sa Maguindanao dahil sa pag-apaw ng Liguasan Marsh at Rio Grande de Mindanao. Para sa Unang Balita, Mav Gonzalez reporting. Kaugnay po ng paghahanda ngayong tag-ulan, makakausap natin si Ginoong Edgardo Olet, ang Chief of Operations ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Good morning po, Ginoong Olet. Magandang umaga rin, Rhea, at sa lahat ng mga sumusubaybay sa unang hirit. Tayo po na ngayon narito sa Operations Center ng National Disaster Risk Reduction Management Council at kami po ay naka-blue alert na ngayon dahil doon po sa opisyal na sinabi ng Pag-asa na ito'y simula na ng ating tag-ulan ngayong season na ito. Alright, pag sinabi yung blue alert, anong klaseng paghahanda ang ginagawa ng NDRRMC? Ito, yung ating pong Pag-asa monitoring ay naka 24/7 po tayo ngayon at gayon din yung mga regional centers na nabanggit na maapektuhan ng Tropical Depression Ambo ay naka 24/7 din po sila. Okay. May tinatawag ho ba tayong hazard map? Yung lokal na pamahalaan natin hanggang sa mga barangay para alam nila kung ano yung mga lugar na prone sa baha at landslide? Oo, meron po tayong mga hazard risk maps. Ito po'y binubuo ng mga datos na galing sa Pag-asa, Philippine Institute of Volcanology, sa yung Mines and Geosciences Bureau na nilalaman yung mga lugar na kung saan tumataas yung tubig, lalong-lalo na yung mga sa ilog. Minomonitor din natin yung mga kasalukuyang current level, yung level ng mga dams natin ngayon. Sir, at ang local government, maging sa barangay, meron silang access sa mapang yan. Meron ho silang kopya. Ganun ho ba? Mayroon po. Actually, nung Miyerkules, nung Miyerkules na hapon, meron po tayong yung mga local government units natin ay aktibo sa pagsasagawa ng mga training seminars. Dito lang sa Quezon City, may 8 barangays na pinangunahan ni Mayor Herbert Bautista sa paggawa ng plano ng kanilang barangay disaster risk reduction and preparedness plan. Kasama doon yung pagmamapa ng mga creek, saka mga ilog na kung saan ito'y nagiging dahilan ng pag-apaw ng tubig sa kanilang mga lugar. Ginoong Olet, kamusta naman po ang ating rescue facilities? Sapat po ba ang gamit ng ating lokal na pamahalaan? Yes, mayroon po tayong ngayon, yung inventory natin saka yung readiness na galing po sa ating mga military assets, saka yung pong Philippine Coast Guard, saka yung mga civil defense action group na kasama yung mga radio clubs at gayon din po yung sa Philippine Red Cross at Bureau of Fire Protection, Department of Health. Yan po ay